Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Ephesians, chapter 3, verses 17 hanggang 19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. You are love. Alam niyo po, isa sa pinaka-powerful verses sa Biblia na dapat nating malaman ay yung pong sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1 na sabi rito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At dito po sa prayer ni St. Paul, mapapansin niyo po, no, ito po yung prayer niya sa mga believers, na dapat daw po maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo. Kasi ito po ang magpapatibay sa ating buhay, magpapatatag sa atin at higit sa lahat, ito ang babago sa ating buhay. Ako po'y na-born again. Nung ako po ay shinera ng gospel at pinaunawa sa akin itong mga katotohanan ito. Kasi marami rin pong nag-share sa akin noon at maraming mga verses po silang binabanggit patungkol sa kaligtasan. Pero ito pong nagtiyagang nag-share sa akin ng gospel, kaya po ako na-born again. Ang lagi niya lang hina-highlight sa kanyang sinasabi ay yung mahal ako ng Diyos. Actually, ito nga, nag-share sa akin ng gospel, hindi naman siya pastor eh. Pero tuwing isi-share niya po yung gospel galing sa kanyang puso, damang-dama ko yung sinasabi niya na mahal ako ng Diyos. Kasi ang malaking katanungan sa aking isipan noon kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang pinagdadaanan ko sa buhay? Bakit ako may sakit? Bakit naghihirap yung aming pamilya? Nakikita ba ng Diyos yung kalagayan ko? At doon po sa pag-share ng kaibigan kong yon, naintindihan ko na ang Diyos pala, iniisip niya ako, nauunawaan niya ako, tigit sa lahat, mahal niya ako. Kaya alam niyo po, kung alam natin yung mga katotohanan na yon, lalalim po yung pagkaunawa natin ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung babago at magpapatibay sa ating buhay.